Ano ang Ghent? Dance! Alamin natin ang kasaysayan ng Ghent, Belgium. Ang Ghent ay isang lungsod at munisipalidad sa Flemish region ng Belgium. Ito ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng lalawigan ng East Flanders, at ang pangatlo sa pinakamalaki sa bansa, na lumampas sa laki lamang ng Brussels at Antwerp. Ito ay isang daungan at lungsod ng unibersidad. Ang lungsod ay orihinal na nagsimula bilang isang pamayanan sa pinagtagpo ng mga ilog Scheldt at Lay at sa huling gitnang panahon ay naging isa sa pinakamalaki at pinakamayamang lungsod ng Hilagang Europa, na may mga 50,000 katao noong 1300. Binubuo ng munisipalidad ang lungsod ng Ghent proper at ang mga nakapaligid na suburb o Afsni, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Lidburg, Mariakerke, Mendonk, Oostacker, Sint-Amandsberg, Sint-Denis-Westrem, Sint-Kruiswinkel, Wandelgem at Swijnard. Sa 262,219 na naninirahan sa simula ng 2019, ang Ghent ang pangalawang pinakamalaking munisipalidad ng Belgium ayon sa bilang ng mga naninirahan. Ang metropolitan area, kabilang ang Outer Commuter Zone, ay sumasaklaw sa isang lugar na 1,205 square kilometers, 465 square miles, at may kabuuang populasyon na 560,522 noong ika-1 ng Enero taong 2018, na nagraranggo dito bilang ika-4 na pinakamataong populasyon sa Belgium. Karamihan sa mga mananalaysay ay naniniwala na ang mas matandang pangalan para sa Ghent, Ganda, ay nagmula sa Celtic na salitang ganda, na nangangahulugang tagpuan. Walang nakasulat na mga record ng panahon ng Romano, ngunit pinatutunayan ng arkeolohikong pananaliksik na ang lugar ng Ghent ay patuloy na pinaninirahan. Ang Ghent ay isa sa mga pangunahing bayan ng medieval county ng Flanders. Utang nito ang pinagmulan nito sa mga pag-unlad ng ekonomiya na naganap sa Flanders noong ika-10 siglo, at ang bayan ay bumangon sa pampang ng Lys River sa isang lugar sa ilalim ng proteksyon ng isang kalapit na kastilyo na itinayo ng mga bilang ng Flanders. Mabilis na lumaki ang Ghent noong ika-12 siglo, at noong ika-13 siglo ito ay isa sa pinakamalaking bayan sa Hilagang Europa. Ang kahangahangang kasaganaan nito ay batay sa paggawa ng tela. Ang mga mararangyang tela ng Ghent na gawa sa English wool ay sikat sa buong Europa hanggang sa ika-15 siglo. Ang kayamanan ng lungsod ay nagbigay dito ng malaking kapangyarihang pampolitika at virtual na autonomiya mula sa mga nominal na pinuno nito, ang mga bilang ng Flanders at, mula 1384, ang mga duke ng Burgundy. Sa pagsisimula ng Hundred Years' War noong unang bahagi ng ika-14 na siglo, pumanig si Ghent kay Edward III ng England laban sa bilang ng Flanders at ang hari ng France. Ang ika-4 na anak ni Edward, si John of Gaunt ay isinilang sa Ghent noong 1340. Ang mabigat na buwis na kalaunan ay ipinataw ng mga duke ng Burgundy ay nagudyok ng ilang pag-aalsa ng mga mamamayan ng bayan noong ika-15 siglo, at ang hukbo ng Ghent ay pinatay ng mga puwersa ni Philip the Good sa labanan sa Gavron noong 1453. Sa pagpapakasal ni Mary of Burgundy sa hinaharap na Holy Roman Emperor Maximilian I noong 1477, pumasa si Ghent sa pamamahala ng mga Habsburg. Ang hinaharap na Holy Roman Emperor na si Charles V ay ipinanganak sa Ghent noong 1500. Pag-usapan natin ang mga lugar na napuntahan ko sa Ghent. Isa sa mga ito ay ang St. Bavo's Cathedral. Ang St. Bavo's Cathedral, na kilala rin bilang St. Bavo's Cathedral ay isang katedral ng simbahang katoliko sa Ghent, Belgium. Ang 89 na meter taas na Gothic na gusali ay ang upuan ng Diocese of Ghent at pinangalanan para sa St. Bavo of Ghent. Naglalaman ito ng kilalang-kilala Ghent altarpiece. Ang katedral ay nakatayo sa lugar ng dating Chapel of St. John the Baptist, na pangunahing gawa sa kahoy na konstruksyon at itinalaga noong 942 ni Transmares, obispo ng Tournai at Noyen. Ang mga bakas ng isang mas huling istrukturang Romanesque ay matatagpuan sa crypt ng katedral. Ang pagtatayo ng simbahang Gothic ay nagsimula noong mga 1274, sa kasunod na panahon mula ika-14 hanggang ika-16 na siglo, halos tuloy-tuloy na mga proyekto sa pagpapalawak sa istilong Gothic ang isinagawa sa istruktura. Ang isang bagong coro, nagniningning na mga kapilya, mga pagpapalawak ng mga transept, isang chapter house, nave aisles at isang solong tower na kanlurang bahagi ay idinagdag lahat.
Noong 1539, bilang resulta ng paghihimagsik laban kay Charles V, na nabautismuhan sa simbahan, ang lumang abbey ng St. Bavo ay natunaw. Ang abbot at mga monghe nito ay naging mga kanan sa isang kabanata na ikinabit sa kung ano noon ay naging simbahan ng St. Bavo. Nang ang diocese ng Ghent ay itinatag noong 1559, ang simbahan ang naging katedral nito. Itinuring na kumpleto ang konstruksyon noong ika-7 ng Hunyo taong 1569. Noong tag-araw ng 1566, binisita ng mga banda ng mga iconoclast ng Calvinist ang mga simbahang Katoliko sa Netherlands, binasag ang mga salamin na bintana, binasag ang mga estatwa, at sinisira ang mga pintura at iba pang mga likhang sining na itinuring nilang idolatroso. Gayunpaman, ang altarpiece ng Van Eycks ay nailigtas. Bibigyan kita ng maikling kasaysayan ng Ghent altarpiece. Ang mga panel ay nakaayos sa 2 patayong rehistro. Bawat isa ay may dobleng hanay ng mga natitiklop na pakpak na naglalaman ng panloob at panlabas na mga kwadro na panel. Ang itaas na rehistro ng mga panloob na panel ay kumakatawan sa makalangit na pagtubos, at kasama ang gitnang klasikal na disis na kaayusan ng Diyos, na kinilala bilang Kristong Hari o Diyos Ama, na nasa gilid ng Birheng Maria at Juan Bautista. Ang mga ito ay nasa gilid ng mga susunod na panel ng mga anghel na tumutugtog ng musika at, sa pinakamalayo na mga panel, ang mga figure ni na Adan at Eva. Ang gitnang panel ng mas mababang rehistro ay nagpapakita ng isang pagtitipon ng mga santo, makasalanan, klero, at mga kawal na naglilingkod sa isang pagsamba sa kordero ng Diyos. Mayroong ilang mga grupo ng mga figura, pinangangasiwaan ng kalapati ng banal na espiritu. Ang 4 na ibabang panel ng saradong altar ay nahahati sa 2 pares, sculptural grisal paintings ng St. John the Baptist at St. John the Evangelist, at sa 2 panlabas na panel, ang mga donor portrait ni Just Vest at ng kanyang asawang si Lisbeth Borluet. Sa itaas na hanay ay ang Arkanghel Gabriel at ang Annunciation, at sa pinakatuktok ay ang mga propeta at simbol. Ang altarpiece ay isa sa pinakakilala at mahalagang likhang sining sa kasaysayan ng Europa. Ang mga art historian sa pangkalahatan ay sumasang-ayon na ang kabuoang istruktura ay idinisenyo ni Hubert bago ang kalagitnaan ng 1420s, marahil bago ang 1422, at ang mga panel ay pininturahan ng kanyang nakababatang kapatid na si Jan van Eyck. Gayunpaman, habang sinubukan ng mga henerasyon ng mga istoryador ng sining na iugnay ang mga partikular na sipi sa alinmang kapatid, walang nakakumbinsi na paghihiwalay na naitatag. Maaring si Jan van Eyck ang natapos na mga panel na sinimulan ni Hubert van Eyck. Ang susunod na paksang tatalakayin natin ay ang Gravenstein. Ang Gravenstein ay isa sa pinakamatibay na moated fortress sa kanlurang Europa, na napapalibutan ng River Live. Ito ay itinayo sa pagitan ng taong 1180 at taong 1200 sa utos ni Philip ng Alsace, ang dating Count ng Flanders, sa pundasyon ng isang mas naunang istruktura ng ika-9 na siglo at nilikha sa estilo ng mga kastilyo ng Syrian Crusader. Ngayon, ito ay nananatiling isang natatanging halimbawa ng European medieval art of fortification. Noong ika-14 na siglo, tumigil ito sa pagkakaroon ng tungkuling militar at ginamit ng mga bilang para sa pangangasiwa ng lupain. Noong 1800, naging pribadong pagmamayari ito at ginawang cotton mill at mga apartment para sa mga manggagawa. Karamihan sa lugar ng kastilyo, kabilang ang mga ramparts, ay maaaring libutin ng mga bisita. Sa harap ng kastilyo ay umaabot ang sinaunang St. Verlaine, posibleng ang pinakalumang parisukat sa Ghent, bagamat ang mga kalapit na fasad ay noong ika-17 siglong pinagmulan sa pinakaunang bahagi. Ang parisukat na ito ay isang pamilihan ngunit ang lugar din ng mga pagbitay at pagsunog sa mga biktima ng Inquisition. Dito nagtatapos ang kasaysayan ng Ghent, Belgium. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Dance!